mag-asikaso dito. Okay, naka-record na tayo. Start na tayo. Request nyo lang tong klase na to, no? Kasi sa lecture ito eh. Di ba? Kaya pagka nag-request kayo sa akin, magpaturo kayo sa akin, i-record ko naman kayo na mag-attend lahat. Okay, and mag-check ako ng attendance. Okay? Para pair, no? Para hindi kung sino lang yung gusto na mag-request. Para sa inyo rin naman to, no? Ayan. May gusto pa kayong itanong. Na-discuss na ba sa inyo yung nodal? Siyempre, bago ako magsalita, magturo, magtatanong muna ako. Na-discuss na ba sa inyo yung nodal? Opo. Yeah. Okay. Mesh. Hindi pa po. Akala ko ba sasend na kayo ng recording? Hindi pa po nasasend. Na? Pamela? Hindi pa po nasasend, sir. Hindi pa nasasend. Opo. Dapat kasi mauna siya, ano? Para hindi ako mahirapan. Anyway, hindi na tayo. Bakit nag-aalisan sa meeting yan? Nakikita ko. Okay, i-note mo yung attendance natin simula ngayon hanggang mamaya. Ako rin mag-screenshot ako mamaya. Mag-igpit ako ng konti pagka ganito. Okay, ba't ganito? So, umpisa na sa nodal kasi yun yung na-discuss sa inyo. Okay, try natin mag-mesh. Okay, umpisa na sa nodal. So, assuming na-discuss na sa inyo ang nodal, dapat dito medyo mabagal ako magsulat, no? Hindi katulad sa ibang paraan. Kasi problem solving to eh. Tandaan niyo yung calculator niyo kasi malaki din chance na magkamali tayo sa sagot dahil may depende lang din ako sa flow ng discussion. Example, doon tayo sa makatotohanan ng example. Lagyan natin ng current source. Ganun talaga yung tamang pag-discuss ng mga circuits. Unahin mo yung example. Tapos lalabas yung maraming tanong tsaka mo bigyan ng rules. Ayun. Experience ko na rin kasi yan. No? Pagka mga ganyan lang ang problem, yan, kunyari ganyan lang, medyo madali yan. No? Doon tayo sa medyo makatotohanan ng problem. Lagyan natin ng voltage source. Ayan. Baan natin to. Okay. Ayan. Kunyari yan ang circuit natin. So let's say this is 5 amperes. 1, 2, 3, 4, 5. 12 volts. Ayan. So ano yung mga hanapin natin dyan? Hanapin mo lahat ng mga kuryente dyan, lahat na makukuha mo, tsaka lahat ng voltahe na makukuha mo using nodal. Okay, so umpisa na natin. Ready your calculator kasi para mabilis tayo, para makaabot tayo sa mesh. Naririnig niyo ba ako na maayos? Yes po. Kaya alisin ko tong mating ko kasi may magnet ito eh. Minsan ayaw gumana yung tablet dahil dito sa mating. Pang-repair kasi yan ng mga cellphone. Yan. Mas komportable ako. Okay, nodal. Pagka nodal, mga node, no? Mga node voltage yun. Tawagin natin itong, iba natin kulay. Mga light colors lang tayo. Wala akong mapili, yellow. Okay. Node A, hindi kita. Medyo dark. Nagbigay ba siya ng ganyang figure? Baka may pareha sa lecture niya, ibahin natin. O walang ganyan? Wala. O kasi inimbento ko lang to eh. Okay, so A. Lalagyan mo ng mga letter designation. Lahat ng mga node kasi nodal eh. Okay. B, C, D. Ayan. Okay, and then,
mag-establish tayo dyan ng mga currents. No? Okay. Tawagin natin tong current yan. Yan yung mga current na nilalagay ko na yan. Assume na lang yan. Okay, hindi yan sigurado. Ito lang medyo sigurado ako kasi may arrow to eh. Itong 5 amperes, may arrow na pa ganyan. Wala nang pupuntahan niya. Liliko siya dyan. Kaya sure ako dito. Pero dito hindi na ako sure. Kasi meron din akong source dito. Ina-assume na lang yan. Ito lalo ito mahirap tong mag-assume ng by feelings. No? Kaya talagang assume ka lang. Yan, assume na lang yan. Tingnan mo to, positive, negative. Saan kaya direction ng current pag ganun? May source din dito. So, mahirap talagang desisyonan. Depende kung ano yung makukuha mong sagot. Pag nakuha mong sagot ay negative, ibig sabihin, the assumed direction is wrong. Sa current, kasi wala namang negative current eh. Okay, sa voltage, merong negative voltage. So, wala kang assume na direction na mali doon. Kung negative yung nakuha mo, talagang negative yun. Okay, ibahin natin to. Ganyan naman. Okay? Ayan ha. Magbigay nga ako ng simple circuit. Balik tayo sa voltage divider. Kasi yung voltage divider figure, yan lagi yung pinaka foundation natin eh. Ayan. Ayan. Ito positive. Ito negative. Asan ang direction ng current natin? Yung totoo. Kasi dyan masasabi mo kung alin ang kasi may kung alin ang tunay na direction ng current. Ano? So kung may TV ko baka madilim. Dilim ako sa camera. Para may ako liwanag ng ring light. Ano? Sige, habang nag-iisip kayo, buksan ko lang yung TV. Para may liwanag yung mukha ko. Magsalita kayo, lahat kayo tatawakin ko. Likewise po, sir. Siyempre, pag ganyan ang direction ng current, conventional, di ba? Papa. Okay. Ano polarity nito? Positive po. Negative, positive, negative. Yan, sigurado yan. Hindi yan hinuhulaan. No? Hindi yan tinatansya sure na yan. Lahat ng sagot na makukuha dyan, positive current, positive voltages. So, tandaan nyo yung reference na yan. So, ibig sabihin pala, kung may resistor dito, yung current ang dumaan na ganyan, ibig sabihin, ito ay positive, negative. Tingnan mo dito. Ayan, okay? So, yan ang reference natin mamaya. Tatandaan mo tong figure na to. Okay? Ayan. Burahin ko na. Kailangan ko ng space eh. Mabagal lang tayo kasi baka mamaya pag namali ka ng sagot dito, lahat yan mali na. No? Ulit na naman tayo. Hindi mahirap mag-trace ng mali eh. Okay. So next. Ito, hindi mo na ito kailangan malaman kung anong kuryente nito kasi ayun na yun eh. 5 na yun. 5 amperes. Kasi 5 to eh. So, didiretso lang yung 5 dyan. Pagdating ng 5 dito, mahahati yun. Yun na yung iba, no? Hindi natin alam. Ibahin natin ng kulay. Tawagin na lang natin itong I1, ito I2, ito I3, ito I4. Okay? Ganyan. Nodal tayo. Ano sabi ni Sir Merps about nodal? At B. Di ba mayroong ganon at B, at point B, at node B, at B. Yun ang problema pag gumalaw tayo. Makikita nyo pa, no? At node B. Ano yan? Ano yung current doon? Yung mga kuryenteng pumasok equal sa lumabas doon sa node na yun. No? Hindi na tayo titingin sa node A kasi isa lang yung current doon. Actually, nilagyan ko lang ng A yun, pero hindi naman talaga siya node. No? Kasi isang linya lang yan, ganon din sa D. Oh. Okay, kaya diretso tayo sa B. Ano nakikita nyo? Pumasok yung 5, lumabas yung 1 tsaka 2. Tama ba? Yes po. So, current entering the node is also equals so sum of all currents leaving the node, I1 plus I2. Okay, lilitan ko lang. Okay na? O, dyan muna tayo. Tapos, anong tapos dyan? 5 amperes is equals to, what is I1? B over R. Di ba? Papa. Ano yun? I is equals to, lagi naman kayong titingin sa Ohm's law. What is B? De, BB, di ba? BB over 2. Ano ba? Kasi yun yung I1 eh. Yung voltage dito
over the resistance nito. I yun. I1 yun. Alam naman natin yung voltage dito, BB minus 0. BB minus 0 to kasi 0 to eh. Lahat yan 0, no? Ayan. Pero wag nyo nang susulatan ng 0, malilito lang kayo. Basta ground 0 yun. Okay, kaya BB minus voltage dito minus voltage dito, eh, BB lang yun. BB minus 0 over 2. Okay na, kaya BB over 2 na lang. Okay? Next. Ano pa? Plus I2. Ano yung I2? Huh? BB minus BC. Quantity BB minus BC over 3. Okay? Bakit kaya BB minus BC? Bakit hindi BC minus BB? Titingnan mo yung current direction, no? Balik tayo dito. Tingnan naman tayo. Ito yung resistor natin. Ganyan ang direction natin. So, kung A to, ang voltage dyan, sa point na yan, sa BR na yan, ay BA minus BB. Okay? Wala nang denominator kasi voltage yung sabi ko. Pagka I yun, B over R. Okay, pero pag voltage dito, kinukuha mo yung voltage dito, bawas mo sa voltage dito, yun ang voltage dito. Okay? Tingnan mo yung direction. Pag gano'n ang direction, syempre, para makuha yung voltage dyan, BB minus BA. Okay? Babalik lang doon yan sa voltage divider circuit kanina na binura ko, ganun din yan. No? Okay. Linis. Okay. Simplify muna natin to. Hindi naman natin masisimplify ito ng final answer kasi dalawa ang noon, B and C. Pero syempre, simplify na natin. Para tayo mabigla mami. 5 amperes is equals to ano gagawin natin para matanggal yung mga denominator na yan. Multiply natin sa LCM. 2 times 3. What is 2 times 3? 6. Multiply natin sa 6. Tama ba? Yes. Opo. So, 6 times 5. 30. 30 is equals to 6 over 2. 3. 3. 3 BB. Plus 2. Quantity VP 6. minus 6 divided by 3. 2. 2. Quantity V. BB minus BC. Algebra to, no? Okay, mga magsanay sa ship solve, mabobobo kayo dun. Ako hindi talaga ako nagsiship solve, kailan nag-algebra ako palagi para hindi ko nakakalimutan yung procedure, no? Okay, hindi ma-simplify natin to. 3BB plus 2BB minus 2BC. Tama ba ako? Equals to 30. Okay, meron pa tayong pwede pagsamahin dito. 30, 3BB plus 2BB, that is 5BB minus 2BC. Tama? Ayan, dyan lang tayo. Stop. Okay. Ako. Ayaw na umandar. Dito naman tayo at C. Change color tayo. Okay, at C. Okay, ano yung mga kuryente? Pumasok tsaka lumabas. I3. I3 lumabas. Pumasok yung 2 po sa 4. I2 tsaka I4. Ngayon, ano equivalent voltage niyan? Okay. Oops, ganyan lang. Ano I3? BC over 4. Tama ba? I is equals to B over R. BC over 4. Ito. BC over resistance nito. Yan yung I3. Is equals to I2. Ito I2. Ayan, tingnan mo yung current direction. Ano mauna? BB. BB po. BB minus BC. BB minus BC. Over 3. Nga ba ako? Yes. Opo. Gabayan nyo ako bang mamali tayo. Okay, BB minus BC over 3. Tsaka ito pa, I4. Ano voltage dito? VD. BD or 12? 12 na. No, wag mo na lagyan ng D para hindi ka na madagdagan ng 12 na kasi 12 yun eh. 12 yan with respect to ground, no? Kaya quantity 12 minus BC. VC. Tama, BC.
over, ano yung resistor na yun? 5. 5. Ayan. 5. Yan naman ang simplify natin. Dalawa ang known dito, BB and BC. Yung equation natin kanina, BB and BC. So masosolve na natin once na mas-simplify natin to. Okay, ano ang, para matanggal yung mga denominator kasi nagpapahirap yan eh. Ano ang LCM yan? Multiply mo lang yung tatlo na yan. 4 times 3 times 5. 4 times 3 times 5. 60. Multiply natin both sides of the equation to 60. 60 over 4. 15. Ha? 15. 15 po. Yes. 15. 15 BC is equals to 60 over 3. 20. 20. Ha? 20. 20. 20 quantity VB minus VC. BC plus 60 over 5. Ayun na pumindot. Ubo ako. 12 po. 12. Quantity 12 minus 12 VC. minus BC. Yan, hindi na magkasya. Okay, yan. Simplify natin. Dito nga tayo konti. 15 BC is equals to 20 BB minus 20 BC. Tama? Plus 12 times 12, 144. 144 minus 12 12 VC. BC. Ayan, madali na masimplify konti. Arrange na lang natin. Lipat natin sa kabila yung 144 para minus 144. Ilipat ko sa kabila. Ito, pagsamahin natin yung, wala na, 20 BB na to, wala nang ibang BB. Okay. 20 BB. Ito, pagsamahin natin, ito pag nilipat ko to, magiging negative din. So, negative lahat ng BC. So, 15 plus 20 plus 12 minus yun. No? Kasi negative to, negative din to. Ito, pag nilipat sa kabila, negative na rin. So, magkano yun? 20 plus 12 plus 15. Negative 47 po. Ha? Lakas. Negative 47. Hindi, magkano? 47 po. 47. 47. Ayan. Okay. Paano mabilis natin ma-simplify ito? Dalawa ang question, dalawa ang known. Multiply natin to sa 4. No? Bakit? Para maging 20 yung BB. Ito nakikita ko. No? Pag minultiply ko sa 4 yung 5, magiging 20. Makakancel ko ngayon yun. No? O kaya negative. Multiply natin sa negative. O kaya palitan natin ng mga sign to. Ito negative, positive itong dalawa. Pwede yun. No? Hindi nyo naintindihan siya nasabi ko. No? Sir, yan po ba yung mag-eliminate po ng ano na... Kasi dalawa equation, dalawang knowns. Merong pinakamabilis na paraan dyan, kailangan makancel mo yung isa. So, kailangan mo i-multiply. Minus na lang natin. Multiply ko na lang to sa itong equation na to sa... Gusto ko maging 22 kasi 5 BB to. Ito 20 BB. Ito 47. Medyo mahirapan ako mag-isip. Ito kasi magkadali. 4. Gusto mo negative 4. Pwede ba yun? Negative 4? Palagay nyo. Pwede po, ipa-plus po. Sige. So, negative 4 times 30. 120. Negative 120. Negative 120. Opo, Opo. Ito magiging negative 20. 20 BB. Ayun. Kaya pag pinagtapat ko to magka-cancel yan pag pinlas natin. Okay? So, ito magiging positive. Positive 8. 4 times 2. 8 po. 8 na. Ayan. Okay na. Ngayon, kopyahin natin to dito. Minus 144 is equals to 20 BB minus 47 BC. Tama ba? Ayan. Algebra yan. Ngayon, i-add ko na lang yan. Makakancel ko ngayon to, di ba? Kasi in-add ko eh. Kasi negative plus positive 20. So, ito, magkano to? Lalaki to. Negative pa rin, ano? 264 po. Ha? 264. 264 equals to, magkano to? Negative 39. Negative 39. 39 BC. No?
So, magkano na ngayon ang BC natin? So, cross-multiply, makakancel na yung negative positive pa rin yung sagot natin. So, magyayari ang 264 over 39. Di ba? Magkano? 6.77 po. 6, 0.77. point muna, point. 0.77. 7, 7. 7. Ano pa? Kaya na po. Round up na. Naka-round Okay mo up. lahat yan kasi maglalaki tayo. Lalabas na naman yung tanong nyo na may Bali po. discrepancy. Ano, Or decimal. pag naka-di po, naka-estimate 7692. Huwag ka na mag-round up. Basta tingnan mo kung ano yung apat na numero dyan sa calculator. Yun sabihin mo. O sige, 6 point. 7, 6, 9, 2. Yan, mga ganyan lang tayo. Anyway, depende yan sa teacher, no? Yan, may busy na tayo. Makuha na natin si Bibi. Dito na lang tayo tumingin sa equation na to, no? 30 is equals to 5 BB. Kinokopya ko lang, ha? Minus 2 multiply by BC. No? 6.7692. Ayan. Kinokopya ko lang, no? Ayan, nakuha mo na yung BB. Kayang-kaya nyo na yan, no? Multiply mo muna to. Lipat mo sa kabila, maging positive. Multiply mo muna to, lipat mo sa kabila, maging positive. Add mo yun sa 30. Divide mo sa 5. Yun ang BB. Dapat mga ganyan, medyo kayang-kaya na yan dapat. Ayan. Change color tayo. Sige, pindot na kayo. Hintayin ko kayo. Hindi naman tayo nagmamadali, no? Unang-una, hindi naman to sa akin, eh. Hindi naman to kasama sa laboratory natin. Okay. Waiting. 3.2923 po. 2923. Okay, positive din yung voltage natin. Pagka ganyan mga positive voltage na nakikita nyo, malaki yung chance na yung polarity na ina-assume natin ay tama. Okay. Balik tayo sa figure. Ano yan? BC tsaka BB. Ano yun? Yun yung voltage dito. Tsaka dito. Ang voltage dito, hindi natin problemahin 12. Ito, pwede natin i-solve. I-solve natin yung BA. So, meron na tayong BB, BC, tsaka BD. Subukan natin yung BA. Paano kukuhanin kaya yung BA? Balik tayo sa formula natin kanina. Paano ba ginagawa natin? Wag na tayong mag-nodal kasi nga, iisa lang yung current dyan, eh. Sa resistor na lang, sa isang resistor, ayan. Meron daw dyan 1 ohms. Tapos may kuryente dyan na 5 amperes. Makuha ko na yung voltage dyan. 5 times 1. So, voltage yun across resistor, not BA. Di ba? Ano ginagawa natin? Di ba ginagawa natin? Mula sa dito sa tip, BA minus BB. Di ba? Ginagawa natin dyan, BA minus BB is equals to voltage sa resistor. Di ba kanina? Nalito ba kayo? Sige, divide natin. BA minus BB. BA minus BB over ano? Sir, 8.7077 po pala. Yung kanina? Opo, sorry po. Ito. Opo, Double check mo, ha? May nang double check. sorry po. Ulit. Ano? 8? 8.7077. Okay. Dito. Sa node B, paano natin kinuha yung voltage sa node B, di ba? Ginawa natin, I is equals to B over R. Teka. Ito, tingin ka lang sa figure na to. Tinopia ko lang dito sa point na to. Ito yung A, ito yung B. Okay? May current ka na. What is I? I is equals to B over R. Diba? Ano yung I? Given na yung I, 5 amperes. 5 amperes, di ba? Is equals to B. Ano ba yung B dito? Ginagawa natin, di ba? Mina-minus natin mula sa tip. So that is BA minus BB. Tama ba? Over R. Ano yung R? 1. Yan eh. Okay? So pag multiply mo yung 1 times 5, 5 din. So 5. Ano yung BA? Yun yung tinatanong natin kanina, di ba? Meron na tayong BB.
Nasagot na natin yung BB. Ano yung BB natin? 8.7077. 7077. Nakalimutin ako. Okay. Ayan. So pag nilipat mo sa kabila, ito maging positive. Add mo lang yun. No? Therefore, BA is equals to 8 plus 5. How much? 13. 13.7077 volts. Mapasin mo, yung voltage dito ay 13. Ang voltage dito ay 12. Mas malakas to. Kaya yung kuryente na yan, yung mga kuryente na yan, malamang na tama yan. Okay? Malalaman natin, no? Hindi pa naman tayo nagsusolve ng kuryente. Okay? Puro voltahe pala yung nakuha natin. So, anyway, halos tapos na yan. Problema ko, every time na scroll ko, mawala yung figure. Paano ko makukuha yung I1? Dito na lang, no? I1. Balik tayo. Unti-unti lang, ha? Paano ko makukuha tong I1 na to? BB, I equals to B over R. BB over 2, di ba? Yes po. Apa. BB minus 0. Eh, wala nga 0. 0 to eh. Kaya BB na lang. BB over 2. Okay. Sulat muna natin bago natin i-solve. I1 is equals to BB over 2. Next. Ano pa? Paano ko makuha yung I2? BB minus BB minus BC over 3. Okay, BB minus BC over 3. BB minus BC over 3. Yan lang mga equation natin. Kasi may mga, ito lang naman mahalaga, makuha mo yung dalawa na yan. Tapos na yung paghihirap mo. Paano ko makuha yung I3? BC over 4. Di ba? I3. BC over 4. Okay. And then finally, I4. Wala na tayong problema sa voltage. Na-kompleto na natin yung voltage. Meron tayong BC, meron tayong BB. Meron na tayong BA tsaka BD. Kung gusto mo makuha yung voltage sa bawat resistor, mo-multiply mo lang yung current sa resistor. No? Iba pa kasi yun. Kung gusto mo makuha yung voltage across 3 ohms, I2 times 3. Okay, ito naman, I4, I3 times 4. Yun yung voltage dito. Parehas din sa BC yun, sigurado, kasi 0 to eh. Ang naiiba lang yung mga magkaiba ang voltage ng magkabilang dulo. Pero pagka 0, yun na rin yun. Yan yung nangyari kay Pamela dyan sa, sa multisim. Kung bakit tama siya dito, yung voltage dito, hindi siya tumatama sa voltage dito. Yan yun, ito na yun. No? Okay. Malito pa kayo. Ano pa ulang natin? I4. Ano yung I4? Anybody? 12 over 5 po ba? 12 minus BC, di ba? Over 5. Oh, tama. 12 kasi yan eh. 12 minus BC over 5. Okay, 12 minus BC over 5. Ito nakikita. Sagutan nyo na ngayon. Final answer na lang. Ilalabas natin dito. Ayan. Para hindi masyado madumi. Tapos na eh. And then mag-mesh tayo isa. Sige, sagutan nyo lang yan. Hintayin ko lang. Ito, divide mo lang ito ng 2. How much? 4.35. 38 po. 4.35. 38. 13. Ampere. 38 po. 38. Apo. Ampere. Yes po. Okay. Sige, wag muna kayong mag-engineering notation ngayon lang. Kung lumabas ay less than 1 ay wag ka muna mag-milliampere kasi standard natin sa 4 ampere kasi circuits to. Sa electronics yun. Ito, BB minus BC, positive yan. 12 minus BC, positive din. Puro positive sagot natin current. Ibig sabihin, lahat ng in-assume natin direction, tama. Pati sa I4. Kasi 12 minus 6
positive na yun eh. Okay. Pindot. 0.6462. 0.6462. 6462. Ayan, ampere muna tayo ah. Kasi nakaraan sinabi ko, dapat milliampere pag less than 1 eh. Sa laboratory na lang yun. Ngayon, para pa discuss, di tayo mahirap mag-compare. Okay, sige lang. BC over 4, divide mo daw ng 4 to. 1.6923 Ha? 1.6923 po. 6923 23. amperes. Nagme-message sa akin. Teka lang ha, nagme-message nanay ko eh. Baka emergency. Teka lang. Okay, dumating lang deliver ko. Mga Shopee. Sige, ano sagot dito? 1.0462. 1. 0.0462. Ayan. Opo. Okay. Ayan. Naka-record naman tayo. Kaya share ko sa inyo yung recording. Naintindihan nyo? May tanong kayo dito na hindi naintindihan? Wala. Wala po. Sige, papa-assignment ko to sa inyo. Babalik tarin ko itong 12. Gagawin ko itong negative positive. No? Tingnan ko kung ano nangyari sa inyo. Okay, ulitin natin yan. Same problem. Para meron tayong guide. Dapat yung mga sagot natin mapapareha sa mesh. Kasi yung mesh tsaka nodal, method lang yan. Method ng pagsasolve. Kahit pareho silang tama. Actually, marami pa yan. Meron pang Thevenin's theorem. Yun yung experiment natin. Kailangan ma-discuss muna ni Sir Merv yan bago tayo mag-experiment number 4. Or, ako na lang magdi-discuss. No? Ulit. Mesh. So, ito, bago sa inyo to. Mauna ako, ganun ba? Opo. Dapat mauna siya. Siyempre, pagka kay Mervs, medyo mga madadali lang yun. Pero pag di mo kasi binigyan ng challenging na problem ng estudyante, hindi matututo ng mas maganda. Well, positive to. Okay. Magkano to? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, alamin natin lahat ng kuryente dyan at saka mga voltahe dyan using mesh. Pagka mesh, it is based on KCL. Pagka nodal, based on voltage. Mesh based on current. Okay? Okay ba tayo dyan? Hindi okay. Hello? Okay po, Okay po, okay. sir. Okay. Yes po, sir. So, ang una mong gagawin sa meshes, maglalagay ka ng loop. Lahat ng makikita mo na may loop, malalagyan ng loop, lalagyan mo ng loop. Ayan. Puro clockwise lang. Pag ginawa mong counterclockwise, lahat yan dapat counterclockwise. Yun ang isang palatandaan. Okay? Okay, yun. Tapos tawagin mo siyang I1. Siyempre, lalagyan mo ng I1. Kaya IA, I2, I3. Ayan. Okay? Wala tayong problema sa I1. Kasi yung I1, given na siya 5 ampere no, hanggang dito. Alam na natin sagot dyan. May sagot na tayo dyan hanggang sa kabilang page. No? Ayan. So, ang gagawin natin, loop. Okay, Hindi na tayo dapat mag-loop 1. Ito. Kasi nga, alam na natin yung I1. That is 5 amperes. Okay? Yung mga current na yan, yung masasagot na makukuha mo dyan, yan yung current dito sa resistor sa taas. Ayan. Okay? Ayan. Ayan. Yung sagot na makukuha mo sa I1, 2, 3. Hindi sa current dito. Tsaka dito.
Ito walang problema, isa lang to. Ito walang problema, isa lang to. Itong dalawa problema to. Okay? So unang next step, pagkatapos natin maglagay ng mga meshes loop, tawag mesh loop, mag-a-assume tayo ng current direction. Okay? Kunyari hindi pa tayo nag-nodal, no? Nauna yung mesh. So wala kang, kasi ngayon alam na natin yung direction ng current eh. Kasi hindi tayo nagkamali kanina sa pag-assume eh. So ngayon mag-a-assume tayo ng current. Pero syempre doon ako sa tama. Ano yung direction ng current kanina dito na tama? Eh syempre yun eh, nakikita mo na 5. Ganyan lang ginagawa ko, maliit lang. Kasi nalilito ako, dumadami yung mga direction eh. Okay? Ito sure ako dito kasi nga nakabase ako dito. Dito, hindi tayo sure. Pero kanina, ano nakuha natin direction? Pababa, di ba? Tama kasi positive nakuha natin eh. So lalagyan ko lang na maliit. Assume ko lang yan. Pero assume na sigurado. Yun, assume na sigurado. Ito, anong direction ng current dito? Ayun o, pag ganun, di ba? Assume lang yan kanina, nagkataon tumama. Ngayon, assume lang ako kunyari dito, pero lalagay ko na sa tama. Yun yung point ko. Tama? Anong direction dito sa may 4? Pababa. Mag-assume ako kunyari, pero nilagay ko na sa tama. Ganyan lang, maliit lang. Kasi nadudumudumi. Ito, anong direction ng current dito? Hello? Sa 5. Pabaliktad po, pakaliwa po. Kabaliktad eh. Pero pa nag-assume ka, kunyari hindi ka pa nag-nodal, baka ganun din gawin mo. No? Pero ngayon, dito ko nalalagay. Tama ako na. Kaso kumontra dito sa direction no? Ni I3. No? Kasi ang sabi ko, clockwise eh. Kontra siya dito. Kaya mag-expect ka ng negative answer mamaya. Kasi kontra eh. Okay, anyway. So ngayon, ang tawag dito, loop. Loop I1. Ito. Hindi na tayo maglo-loop I1 kasi alam na natin ang value ng I1. Okay, 5 amperes. Okay. Kasi si I1, ito yung si I1, ito si I2, ito si I3, sabi ko sa inyo, no? Hindi kasama dito. Kasi dalawang mesh na katabi niyan eh. Ito naman, si 4 may katabing mesh dalawa. Si 2 may katabing mesh dalawa. Ito, walang katabing mesh kundi si I1 lang. Kaya I1, yung current dito, yun yung I1. At yung current dito, yun yung I2. At yung current dito, pabaliktad pala, yun yung I3. Okay? Dito kasi problema, mas mahirap to, kaya kailangan makinig kayo mabuti. So, loop 2 na kagad tayo, loop I2. Ayoko ng pula, titingkadan ako. Ang malamig sa mata dito, green. Okay. Sa loop I2, maglo-loop tayo. Ano sabi natin ulit kanina? Pag ganyang may resistor, at ganyan ang direction ng current, nasa ng positive, negative? Balik tayo sa Thevenin's sa voltage divider kanina. Nasa ng positive? Sa kaliwa po. Dito? Yes, Papa. Di ba? Ayan. Tandaan yan. Standard yan. So, lalagyan na natin ng polarity. Okay. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ito ang plus. Sa kabila, ito minus. Kasi tinitingnan natin yung direction ng current. Na-assume. Hindi yung message yung assume. Okay, yan. Next, applying KBL, Kirchhoff's current loop. Dito sa 2. Tapos na tayo sa 1. Wala tayong makuha sa 1. So, akit tayong pag ganon. Positive 2. So, lagay natin plus 2. Di ba? Okay. Multiply. Ayan. IR kasi KBL yan eh. Okay, IR. Resistor yun 2. Multiply kayo ngayon sa current. Ang problema, dalawa current dyan. May I1 sa kabila at saka I2 dito. Okay? No kanya? Dito, sabi ko nga ulit dito, isa lang ang current dito, I1. Dito, isa lang I2. Dito, I3. Pero dito, dalawa current. Isang I1 sa kabilang side. Yung mga kalansing ah. Okay, may ibon yata sa bubong. Mayroong current na pabaliktad. Anyway. Ang palatandaan, tingnan mo tong assume direction natin. Sino kamukha niyan? Si I1 o si I2? Kaparehas ng direction. Si I1 po. Si I1. Kasi pababa to, pababa din si I1. Unahin mo yun.
Ito, hirap na hirap mga teacher dito na ipaliwanag to eh. Hindi sinasabi na ganun, kaya tuloy hindi maintindihan eh. Ma-minus mo ngayon yung kabila kasi kontra yun. Okay. Yan lang, KBL lang yan. Tapos na. Next, minus. KBL tayo, minus. Minus 3. Lumabas ako sa negative eh. Ito kasi lumabas ako sa positive kaya plus 2. Ito lumabas ako sa minus kaya minus 3. Multiply by the current. IR nga pala. Ano yung current na dumadaloy doon? Sa 3? I2 po. I2 lang, wala nang iba. Ayan, ganun lang, no? Dito na tayo, baba na tayo dito. Minus 4. Minus 4. Multiply by. Dalawa current dyan. Isang I2, isang I3 kasi kabilaan eh, no? Ngayon, sino yung kaparehas ng assumed direction ko na tinama ko, no? I2 o I3? I2 po. Yun ang mauuna. I2 minus I3. Okay. Eh, KBL yan, equal yan sa 0. Okay. Simplify natin ngayon yan. So, mamaya maglo-loop 3 tayo. Tatlo kasi lulup natin eh. Okay. Para makuha natin yung sagot na I1, I2, tsaka I3. Wala tayong problema kay I1, given ka agad. I2, I3 na lang hanapin natin. Simplify muna natin to. So, distribute natin 2I1 minus 2I2 minus 3I2 minus 4I2 minus minus 4I3 equals to 0. Tama? Ilan lang nongs dito? 2 tsaka 3. 2, 3 lang. May 1 pala dito. Ngayon pala, alam na natin yung 1. Lagyan na natin to ng 5. 2 times 5, 10. Okay? Sige, lagyan natin dito. 2 times I1. I1 is already given. So, 10. Equal na natin. Ayan. Ano mapapagsasama natin? Magandang kulay pink. I2. Di makita. I2. I2. Add mo lahat yan. 2 plus 3 plus 4. Magkano? 9. 9. Gagawin ko ng positive. Labo. Tayo sa green. Gagawin ko ng positive. Tama ba? Yes po. Kasi nilipat ko na sa kabilang side ng equation. Okay, kaya 9I2. Ito, I3. Nag-iisa lang to, di ba? Ito, nag-iisa lang to. Opo. So, pag nilipat sa kabila, Minus. maging negative. Ha? Opo. Ayan, stop na tayo dyan. Parang kanina lang to. Dalawang nonce eh. So, magluloop pa tayo sa loop 3. Ayan, stop muna tayo dyan. Yan ang problema. Hindi na makita yung screen. Dito muna ako magsosolve no? Kasi kailangan nakikita natin yung figure eh. Lilitan ko na lang. Ibahin na lang natin kulay. Violet. Loop 3. So, simula tayo dito. Ano, saan ako lumabas? Positive, negative? Positive. Positive. Positive 4. Positive. Multiply by kaparehas ng direction ni I3 ha. Hindi, sino kaparehas palang direction ng assume direction. Ito. I2 po. I2, kaya mauna yung I2. Minus I3. Laging minus yan kasi siguradong sasaliwa yung isa. Okay, sigurado na yun. And then, ano to? Ano ba to? Plus. Hindi. Plus to, di ba? Opo, sir. O plus din. Kaya plus din. Plus 5. Ayun. Plus 5. Multiply by I3. Minus 12. Kasi KBL yan eh. Voltage yan eh. Equals to 0. Nakuha nyo? Positive 4 multiply by I2 kasi kaparehas nito, yung direction nito. Minus I3. Ayun, may mali tayo. Positive 5 nga tayo, kaso kinontra naman natin tong direction na to. Di ba? So, ibig sabihin, tina-check ko yan. Multiply by 5 nga, positive 5 nga, kaso multiply by negative I3. Kuha nyo? Kasi kinontra ko yung direction ng I3 dito sa assumed direction. Okay. Yan, negative pa rin.
So, simplify muna natin to. 4i2 minus 4i3. Minus pa rin, no? Kahit lumabas ako sa positive ng KBL, kaso yung current naman ng mesh ko ay kontra dun sa assumed direction. Negative. Di ba lahat ng mga kumukontra nine-negative natin, minus natin. Minus 5i3. 5i3. Okay? Equal sa 12. Nilipat ko na sa kabila, naging positive. Ano mapagsasama ko dito? 4i2 minus 9. Tama ba? Opo. 9i3 equal sa 12. Yan na, dalawang equation natin. Ano yung isa? Ayun. Sulat ko muna dito. 12 is equals to 4i2 minus 9i3. Parang parehas, ano? Parang magkasaliwaan lang, ano? Anyway, 10 naman to isa 12. Sana tawa tayo. Malalaman natin ngayon. Maganda, ulitin natin to. Okay. Isang kasi mga polarity dyan. Check ko lang. Sige, tuloy natin. O, paano ko makakancel yan? Ano gagawin ko? Pwede po yung taas po times sa 4 tapos yung baba times sa 9 para po may ma-cancel na I2. Para makancel. Opo. Ito, multiply ko ng 4. Ito, multiply ko ng 9. Opo. Sure ka? Pwede po yung baba negative para po magpa-plus na lang po tayo. Negative 9 po. Sige, sabi mo eh. Actually, tama ka doon. Pagsasalawain mo lang to kasi ito gusto mo makancel, di ba? Lilipat mo lang yung 9 sa baba, lilipat mo yung 4 sa taas. Anyway. Sige. 4 times 10. 40. 9 times 4. 36. Hindi ko marinig eh. 36 po. 5, 6? 36 po. 6. 3, 6? Ha? Opo. Minus 4 times 4? Tama? Opo. Okay. 9 times 12? 108 po. Negative 108. Okay. Yan. Ganyan dapat gagawin nyo para na nasisiyahan kayo sa ginagawa nyo. No? Negative 36. Negative? 36 po. I2. Positive. No? Negative. 9 times 9, 81. Pero ba? Opo. 81 I3. Ayun. Tama, sinabi niya, ginawa ng negative para hindi tayo magmaminus, magpa-plus tayo ngayon. So, moment of truth to. Cancel. How much? So, negative to kasi malaki yung negative eh. 108 minus 40. Negative 68. 8 po. Ano po? 6, 8 Negative 68 po. Is equals to, ito na lang natira. So, positive sagot dyan. Malaki yung 81. 65 po. Ha? 65. Ayan. 65 po. 5. Binigay ako eh. Okay, 65 I3. Tama ba tayo? Tingnan nyo. So, ang sagot nating I3 ay negative. Palagi ko tama tayo. Kasi, sinabi ko na kanina. Sige, ano muna? 68 over 65. Negative 1.0462. 04 62. ampere. Okay, yung negative 1.04, asa na? So, dalawang papel na ba tayo? Ang dayo. Nawala. Saan ba tayo nagsulat? Okay. Ano yung nakuha natin? Teka muna. I3. Negative, di ba? Ito yung I3.
Ayan. Yan ang direksyon ng I3 kasi paparehas mo dito. Kasi yan ang direksyon mo eh. Yan ang makukuha mo. Okay, ang nakuha natin ay negative 1.0462. 1.0462. Tama? Okay. Negative kasi mali yung direksyon na pag ganun, which is I3. Ito talaga ang tamang direksyon. Okay, babaliktarin mo lang yung direksyon, matatama ka na kasi nga walang negative current. The assumed direction is wrong. Every time na ako kayo. Ang tanong, titingnan natin mamit doon sa kabila natin. Yung current dito, dapat ang sagot natin kanina ay 1.04. Kahit hindi na parehas dito, no? Kasi magkaiba. No? Hindi na nga sinasabi ko sa 4 decimal. No? Kung ano man yung current natin kanina dito, dapat 1.04. Ayun, I4. Ano I4 natin? 1.0462 po. Ayun. So, tama tayo. Tuloy natin. Next. Para hindi na ako magtuloy ng mali. Kuhanin natin si I2. Okay, check na yan. I2. Paano ano si I2? Dito ka na nung tumingin, no? So, 12 is equals to 4I2 minus 9I3. So, isusulat mo pa rin yung negative. No, huwag mo i-ignore yung negative. Kasi yun ang nakuha mo sagot eh. 1.0462. Pasensya na kayo, umakyat. Okay, what is I2? Tagal lang. Tingnan ko nga mga tao dyan, mga tawag nga. Sino ba hindi sumasagot dyan? Ha? 37 others. Si Kay. Sumasagot ba si Kay? Hindi ko naririnig boses ni Kay. Francesca, lagi ko naririnig eh. Ano sagot, bilis? 0.64605. 0.64605. 6. Ano pa? 05 po. 0.5 Sige, 1 na ganyan? lang po. Opo. Kaya ganyan? Opo. Amperes. So ano ba I2? Yun yung current dito. Positive binakuha natin, no? Balik tayo sa figure kanina. I2 rin siya. I2 dito, no? Ayun yun, no? Okay, ano I2 natin? Yun. 0.6462. Nakuha na ang sagot ni... Ang sagot na ngayon, 6462. Tama, 61, no? Ngayon, tuloy na natin kasi tama na tayo, eh. Okay, hindi na ako mawawala na yung pag-aalala ko na magkamali. So ngayon, nakuha na natin tong I1 given, 5 amperes. Ito, nakuha na natin yung kuryente dito, I2. Yung kuryente dito, nakuha na natin, I3. Kaso negative kasi mali yung direction ni meshes. Nakuha nyo? Ano hindi pa natin nakukuha? Yung mga nasa gitna, sir. Oo, yung mga kuryente dito, no? Yan, mga kuryente dyan. Ano ba tawag natin kanina dyan? I1 and I3. I1 and I3, no? Okay. Kaso may I1 tayo dito eh. Okay, kasi ito tinawag na I1 kanina eh, 5 amperes to eh. So ibahin na lang natin. Basta tawagin na lang natin tong I2. Mahirap din to rin eh. Anong gusto nyo? Bahala kayo. Kung IX na lang, no? Tawag lang naman yun eh. Ang mahalaga yung current dito sa kanina tsaka dyan parehas ang sagot. Ito IY na lang. Okay? Okay. Paano ko makukuha yung kuryente dyan? Dalawa nga yung mesh dyan. I1 minus I2 po ba?
Oo. Kung paano tayo, kasi hirap magbura na lang kaya ako dito. Andito may space pa ako sa taas. Oh. Ayan, ayan. Mali pala yung umpisa ko. Ayan. Tingin ka dito. Balik tayo sa figure kanina, resistor. Ayan. At ito daw ay may value na 2 ohms. At ang tunay na direksyon ng current pa ganyan. Kasi positive na nga yan eh. Nakuha nating I1 eh, di ba? Ayan. Ngayon, dalawa mesh dyan. Kita kaya to? Namang hindi. Brown. May isang papunta dyan. Ano yung kontra? I3, I2. Ito yung kumukontra dito. Ano kumukontra dito? Ito, mesh 2, no? At yung pumapareha sa kanya, ano? I1. Tama? Dito ka titigan sa 2. Ano yan? Ang haray dumumi. Titingin sa 2. Okay? Ang direction ng current niya ito. Ayun, ito yung tama, no? Ang ano pumareha sa kanya? I1. Kumontra si I2. So paano gagawin natin? Ang tunay na current diyan IX same direction I1 minus I2. Ganun lang. Nakuha niyo ba? Opo, sir. Opo, sir. Sige, ano yung I1 natin? 5 amperes. 5 amps. Ano yung I2 natin? Sinulog natin. How much? 0.6461. 0.6461. And how much? 4.3589 po. 4.35. 89. Ayan. 39. 39. 39 po pala. Okay, 39. Yan yung current na pababa dito. 4.35. I1 yun. Dito. Ano I1 natin? Oh, 4.35. Okay? Good. Dalas kasi pa nagdi-discuss ako, mamamali ako. Next, ano pa kailangan natin? Ito. Si current dito, IY. No? IY. Dito naman, dito. Ano gagawin natin? Ito daw yung 4 ohms. Huwag na, kabisado nyo na yan. Naintindihan nyo na siguro yan. Ano yung direksyon na kaparehas ng assumed direction? Ha? I2 o I3? Ano kaparehas nito? I2. I2. Kaya una si I2. Ima-minus natin si I3. Kanina lang din yan, no? So therefore, what is IY? I2 minus I3. Okay. What is I2 minus I3? Tingnan mo to ha. 0.6461 na lang, no? 61. Minus quantity negative. Tama ba? Kasi negative eh. Ay, sabi nyo I2 minus ano ba? I2 minus I3, di ba? Opo. O I2 minus I3. Negative 1.0462. Yan ang IY natin. So positive pa rin yan. Okay, kasi minus minus is plus. Add mo ngayon yan. How much? 1.6923 po. Ano pa? 6923. 6923 amperes. 1.6923. Yan yung current natin dito, no? Okay, balik tayo dito. I3 yun. I3. Ano yung I3? Oh, 1.6923. Naintindihan niyo? Ibig sabihin pala, kahit anong method, pwede. No, hindi pang mesh lang. Pwede rin mag-nodal, pwede rin mag-Thevenins, mag-superposition. Kahit anong gusto mo. No? Kusang, depende kung anong gusto ng teacher na paggamit. No? Pero sa board exam, kahit ano pwede. Kung saan ka madadalian. So, yan lang muna di-discuss ko ngayon. Anyway, isang oras na yan. Kung gusto niyo magpaturo ulit ng susunod pa mga topic, again, hindi yun sa akin, responsibility na Sir Marvision, pero willing naman ako magturo. Pero ang kapalit, bawal mag-absent. Okay? Para naman di masayang yung effort ko sa inyo. Yan na yun. So, kung may question kayo, tanong nyo na ngayon.
Assignment nyo yan. Parehas. Same problem. Same method of analysis. Isang mesh, isang nodal. Pero ang babaguhin ko, baliktarin nyo tong polarity ng 12 volts. Okay? Yan lang. Tapos solve nyo. Parehas kaya ng sagot? Parehas kaya ng sagot kung baliktad yung polarity. Ganun-ganon, no? And so on. Okay? O sige, baguhin na rin natin to para hindi kaya, no? Gawin natin tong 8 amperes. Assignment, ha? Submit, ha? 8 amperes to. 8 amperes to. Tapos ito, 12 pa rin. Pero baliktad yung polarity. Tingnan na tumatuto kayo. Okay? So that's it. Class Mayor, mag-screenshot na tayo. At aalis ako. Masakit yung mata. Paalis po yung Stop presentation. Up. Stop recording mo.